Muli na naman akong dumaan sa bahay ng asawa ng aking ina. Tulad ng dati palipas ng init ng ulo ng aking asawa. Siguro inaway ka na naman ng asawa mo. Hindi naman away tito. Pero parang nagtatampo na naman, sabi ko sa aking amain. Ganun talaga yan, kapag hindi mo pinagbibigyan, sinabi na pala sa akin ni mama mo ang tungkol sa kalagayan mo. Nakakahiya man, pero kailangan mo na tanggapin na hindi mo kayang bigyan ng kasiyahan ang asawa mo, sabi pa ng aking amain. Na parang lalo akong pinaghinaan ng loob. Alam ko naman yun tito, kung may ibang paraan nga lang gagawin ko, sabi ko muli sa aking amain. Payagan mo siyang makahanap ng magpapaligaya sa kanya, sabi pa muli ng aking amain. Nabigla ako sa sinabi niya, sabay naalala ko si Tata Kanor at tiyuhin ni Mrs. Dahil sa dalawang iyon, naging masaya ang aking asawa, kahit na may edad na. Yun ba talaga ang gusto ng aking asawa? Tanong ko pa sa aking sarili. Subukan mo ang payo ko. Tiyak hindi naawayin ng asawa mo. Saka mas maganda kung manood ka, para naman hindi lang sila ang masaya, maging ikaw. Muling sabi ng aking amain. Hindi ko lang masabi sa kanya na nagawa na ng asawa ko iyon, pero wala ako. Sinagot ko na lang na ang aking tiyuhin na, subukan ko na kausapin si Andrea. Kung gusto niya ng ganun, sabi ko na lang sa aking amain, sige po aalis na ako, paalam ko pa. Anak, alam ko na malaki ang problema mo. Noon ko pa inaalala ang kalagayan mo, kaya ayaw ko makialam sa buhay ninyo, pero sa narinig ko na payo ng iyong amain, baka makatulong sayo. Sabi naman ni mama nang paalis na ako, pero bago ako umalis, Randolph, kapag pumayag ang asawa mo, willing akong tumulong. Sabi pa ng asawa ng aking ina. Sabay na patingin ako sa kanya at sabay tapik ng aking ina sa kanya, matanda ka na, hindi ka na uubra. Sabi naman ng aking ina sa aking amain. Hindi ko na sila sinagot at tuluyan na akong umalis pa uwi ng aming bahay. Pagdating ko ng bahay, naabutan ko na nakaupo si Andrea. Nahawak ito sa cellphone niya at may parang pinanood, pero nakasimangot ito. Lumapit ako at humalik sa kanya, pero wala itong reaksyon. Doon ay bigla ko na naalala ang sabi ng aking amain. Naalala ko ang huling sabi niya, mahal ko, meron na akong nakita. Magiging fresh na naman ang pakiramdam mo. Sa sinabi ko, biglang tumingin sa akin ang aking asawa. Napangiti na ito at sabay lapit sa akin. Sino yun? Kailan? Magkasunod na tanong nito, secret pero bukas papupuntahin ko dito. Sabi ko pa, sa aking asawa. Dahil sa sinabi ko, biglang napayakap sa akin ang aking asawa. Ramdam ko na biglang nagbago ang mood nito. Halika na. Maghapunan na tayo, biglang alok nito sa akin. Sabay handa ng pagkain namin. Pagkatapos natin kumain, matulog na tayo para bukas na agad para makapunta na ang kausap mo. Nakangiting sabi pa nito sa akin. Hindi ko malaman kung matutuwa ba ako dahil masaya ang asawa ko o kaya maiinis ako. Dahil pinayagan ko ang aking asawa sa mga gusto niya, hindi ko alam sa sarili ko. Bakit ako ganito? Kung ang ibang asawa, kahit tingin lang sa misis nila, hindi pumapayag, pero sa akin, ako pa ang naghahanap ng magpapaligaya sa aking asawa. 2 beses ko na sinampal ang aking sarili. Bakit? Anong nangyari? Anong ginagawa mo? Tanong ng aking asawa nang makita ko. Wala, may lamok lang, palusot ko pa. Akala ko sinasaktan mo ang sarili mo, sabi ng aking asawa. Pero ang totoo, gusto kong magising. Kung panaginip ba ang nangyayari sa akin, gusto kong mabuhay sa normal na paraan. Hindi tulad ng ganito na sunod-sunuran sa asawa. Hayaan mo yan, ako na lang ang magligpit ng pinagkainan natin. Magpahinga ka na, sabi ni Andrea sa akin. Ramdam ko na masaya ang aking asawa sa aking mga sinabi. Dahil kung inaaway ako nito, pababayaan lang ako nito na ako ang gumawa ng gawain bahay. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Pumasok na ako ng kwarto. Nahiga na ako habang nanonood sa aking cellphone. Naghahanap ako sa internet ng mga katulad ng nangyayari sa aking asawa. Hanggang sa may makita akong isang kwento ng isang mag-asawa. Parang confession nila. Ang pagkakaiba nga lang, normal ang lalaki at masaya ang misis niya. Pero ang mister ang hindi kontento, mas gusto niyang pinapahiram ang misis niya.
mas masaya siya na nakikita na inaangkin ng iba ang asawa niya. Ayon sa aking nabasa, umiiyak pa ang misis nito sa pagtanggi sa kagustuhan ng asawa. Naroon maging ang tropa at bayaw niya ay kinakausap para gawin ang kanyang gusto. Kaya lang sa katapusan ng kwento, nagustuhan ng misis niya ang kanyang mga gusto hanggang sa nagkasundo sila. Hindi na tumatanggi ang kanyang asawa. Wala na silang pinipili, kahit sino na lang, kaya after 10 years doon na nila nalaman ang masamang epekto na hindi nila pinaghandaan. Nagkasakit ang babae dahil sa kanilang mga ginawa na iyon ang dahilan ng pagkamatay. Hindi kinaya ng asawang lalaki ang nangyari, nawala ito sa sarili hanggang dalhin na sa mental hospital. Ayokong mangyari sa akin iyon, ayokong mangyari sa asawa ko ang ganun. Dapat magising na ako sa katotohanan, dapat maaga pa lang, agapan ko na ito. Sabi ko sa aking sarili, maya-maya naman pumasok ang asawa ko. Bagong ligo ito, pinagmasdan ko. Napakaganda pa rin ng aking asawa. Wala pa rin kupas ang dati nitong ganda. Kaya pala maging aking amain ay nagpapayo sa akin ng ganun. Dapat akin lang ito, dapat ako lang ang magmamahal sa aking asawa. Sabi ko pa sa aking sarili. Doon ay naalala ko ang aking binasa. Mahal, halika, may ipapakita ako sa'yo. Naiisip ko kasi na kapag nabasa niya ang aking nakita, baka magbago ng isip. Ano iyan? Tanong ni Andrea sa akin. Basahin mo ito. Halos magkapareho ng story natin. Sabay abot ko ng aking cellphone. Alam mo naman ako na walang tiyaga na magbasa ng mga ganyan. Sagot nito sa akin. Ito ang panoorin mo para makakuha ka ng ideya. Sabay naman pakita sa akin ng cellphone niya. Doon ay may isang video siyang pinakita. Saglit kong pinanood pero agad ko na binalik sa kanya. Diyan ka siguro nakakaisip ng ideya. Sabi ko sa aking misis, di ba mas enjoy kapag ganyan? Gusto ko ng ganyan. Kahit isang beses lang, subukan lang natin. Tapos last na yun, hindi na kita awayin. Sabi pa nito sa akin. Doon ay napaisip ako kung papayag ako sa gusto ng aking asawa. Baka kapag pinagbigyan ito, matulad doon sa nabasa ko, na lagi nang hinahanap ang ganun. Ayoko, sabi ko sa aking isip. Kaya lang muli lumapit sa akin si misis. Muling ipinakita sa akin ang kanyang cellphone. Yumakap ito sa akin at tila naglalambing. Mas enjoy kapag marami, diba? Panoorin mo, diba? Maligaya ang misis niya. Sabi pa ng aking asawa sa nakikita ko kasi sa video. Isang babae ang napapaligiran ng, kung hindi ako nagkakamali ng bilang, mga 7 lalaki iyon na may malalaking katawan. Enjoy na enjoy sila. Habang ang asawa ay nanood at parang siya pa ang tagakuha ng pictures at videos. Wala naman ganyan dito sa Pilipinas, sa ibang bansa naman yan. Sabi ko sa aking asawa, di mas maganda kung wala dito. Tayo pa lang ang unang makakagawa, dagdag pa nito. Ayoko, masyado ng komplikado yan, sa kakawawa ka naman, ang dami yan. Sabi ko pa, anong kawawa mas? Marami, mas masaya. Tulad natin, dadalawa lang tayo, wala tayong anak. Kung marami lang tayong anak dito, sana masaya na tayo. Sana, hindi na nangyayari ito, sabi ng aking asawa, sabay walk out at labas ng kwarto namin. Ito na naman kami, ito ang laging pinagdidiinan ng asawa ko, para sundin ko siya, dahil hindi kami magkaanak, sumunod ako sa kanya, at hinabol ko sabay yakap, huwag ka nang magtampo, lahat naman ang bagay na pag-uusapan, sabi ko sa aking asawa. Sabay inalok ko muli sa aming kwarto. Kapag ba may anak na tayo, walang nang mangyayaring ganito. Tanong ko kay Andrea, habang seryoso akong nakaharap sa kanya. Siyempre, dahil sa mga anak na ako nakapokus, saka may pinagkakaabalahan na ako. Sagot naman ng aking misis, gagawa ako ng paraan, magkakaanak tayo. Pero huwag na yang, sinasabi mo na. Tulad sa video, paliwanag ko kay Andrea. Hindi ito sumagot at tumango lang. Alam ko na sang-ayon siya sa aking gusto. Tulog na tayo, para bukas. Papuntahin ko na yung kausap ko, ang sabi ko sa aking asawa. Sabay yakap naman ito sa akin. Hindi ako makatulog ng gabing iyon, nag-iisip ako ng pinakamagandang solusyon. Iniisip ko kung magpapatuloy pa ako sa ganitong sitwasyon. Sabi ko sa aking sarili, nakatulog ako ng halos mag-umaga na. Ginising ako ni Andrea ng isang halik at sabay alok na mag-almusal na kami. Tulad ng dati,
Kapag maayos ang mood ng asawa ko, may nakahain ng pagkain at magpapahinga na lang ako maghapon. Sino pala ang kausap mo na papupuntahin mo dito? Tanong ni Andrea sa akin. Doon ay naalala ko ang sabi ko kagabi. Kaya lang hindi ko pa nasasabi sa aking amain. Hindi ko pa siguro kung papapayag siya. Pero tatawagan ko. After natin kumain, baka kasi wala sa bahay nila iyon. Maaga kasi gumigising iyon at naglalakad-lakad. Sabi ko kay Andrea, ang amain mo ba ang tinutukoy mo? Biglang tanong ni Andrea na nagulat ako dahil paano niya naisip na yun ang kakausapin ko. Bakit mo alam? Tanong ko agad. Wala ka naman ibang kilala dito na maagang gumising at nagtatakbo-takbo sa umaga. Saka noon pa, iba na ang tingin sa akin ng iyong amain. Kapag nandito nga iyon, para akong ulam na pinagmamasdan. Sabi pa ng aking asawa, doon ay napaisip ako, kaya pala ganun ang mga payo niya sa akin, dahil isa rin pala siya sa nagagandahan sa aking asawa. Kausap ko kasi siya kagabi, iniisip ko kung pwede siya, pero hindi ko pa sinabi. Sagot ko muli sa aking asawa, ikaw rin ang nagsabi na panis na yung sa dalawang matanda, tapos kukuha pa ng baka hindi lang panis, baka maasim at iba na ang amoy. Sabi pa ni Andrea sabay na patawa. Tama nga naman siya. Sige, maghihintay pa naman ako. At least alam ko na gumagawa ka ng paraan. Ang sabi na lang sa akin ng aking asawa, sabay ngiti nito. Pero kung wala na, pwede na yun. Saka araw-araw, tumatakbo yun. Sigurado na tatagal iyon. Nakangiti pa na sabi nito. Saka nga pala, maiba ako. Nabasa mo ba yung invitation sa atin ng dating schoolmate ng high school? May reunion daw tayo. Sabi ni Andrea, nabasa ko nga, kaya lang hindi ko sigurado kung makakasama ako. Bakit naman hindi ka sasama? Sayang naman, minsan lang yun sa nakalipas ng ilang taon. Gusto ko nga rin, pero naghahanap din sila ng venue. Kapag malapit dito sa atin sasama. Ako, saka baka conflict sa schedule ko sa trabaho. Sige, ikaw ang bahala. Basta kapag sasama ka, sasama rin ako, sabi muli ni Andrea sa akin. Muli na naman kaming nagkabati at maayos ang takbo ng aming araw-araw. Hindi na rin ako muling pumunta muna kina mama, dahil maaga akong umuuwi. May nakachat kasi kami na isang binatilyo. Gusto raw niyang maka-experience, bago mag-asawa. Nag-imbita nga siya dahil may party daw siyang magkakaibigan. Ikakasal daw kasi ang kaibigan niya. Naghahanap daw siya ng panregalo sa groom. Pero katuwaan lang, wala daw ibang gagawin kasi nandoon din ang ibang mga babae at ang mapapangasawa nito. Doon ay naisip ko ang aking misis. Ang totoo magaling sumayaw ang aking asawa. Kaya lang hindi lang talaga niya ginawang karer. Sayang naman may bayad daw. Extra income din yun. Sabi ko sa aking sarili, mahal, may pagkakakitaan tayo. Ito basahin mo. Sabi ko kay Andrea. Doon ay nakita nga niya ang mga chat sa akin ng binatilyo. Pwede ako dyan. Dati nang kinasal yung friend ko na nasa ibang bansa na ngayon. May ganyan kaming ginawa. Parang shower party yata tawag dyan. Sabi ni Andrea, masaya yan. Kasi sayawan lang. Saka konting inom. Sige, sabihin ko meron na akong rekomenda. Kaya agad akong nagchat sa aking kausap na may kilala ako. Pero dalaga pa. Naghahanap lang ng ekstrang pagkakakitaan. Ang sabi ko pa sa kanila, bakit hindi mo sinabi ang totoo? Sabi sa akin ng aking asawa, tama yan, kasi mas gusto nila ng dalaga. Kapag sinabi ko na asawa kita, baka hindi ka nila kunin, saka kung tutuusin, mas mukha ka pang dalaga. Kasya sa mga tunay na single dyan, sabi ko pa kay Andrea, sa bagay, tama ka. Sige paghandaan natin yan. Sagot muli nito, 1 linggo bago ang event, nagpa-schedule na ako ng leave sa aking trabaho para masamahan ko ang aking asawa doon sa event ng gagawin na kasalan. Nag-meet muna kami ng kausap ko na binatilyo, pero nang makita ko sa personal, halos kaedad ko rin pala. Bata lang pala ang kanyang profile picture kaya akala ko binatilyo. Siya ba ang kaibigan mo? Ang ganda mo naman ma'am, marami kaming single doon, baka gusto mo rin mag-asawa. Pabiro nitong sabi nang ipakilala ko ang aking asawa. Ngumiti lang si Andrea at tumingin sa akin. Nag-usap kami na darating kami ng alas 8 ng gabi. Kinabukasan daw kasi ang kasal. Nakita ko rin sa program nila na 3 hours lang ang itatagal ni Andrea doon dahil sa kabilang kwarto, mga babae naman daw.
meron din silang kausap na lalaki. Sabi pa ng aking kausap tungkol sa event, dumating nga kami ng mas maaga ni Mrs. Patago lang ang pagdating niya, dahil hindi raw alam ng ibang lalaki na may ganun. Maging ang ikakasal ay wala raw alam. Tungkol doon, pinagbihis si Andrea ng sexing damit at inilagay sa isang box. Pero dahil hindi ako pwede doon sa room nila, pinalabas ako. Hintayin ko na lang daw sa ibaba, kaya doon na lang ako naghintay sa may labi ng inupahan nilang lugar. Nagchat-chat pa sa akin si Andrea na mag-uumpisa na daw, kaya baka hindi na siya makasagot sa mga chat ko. Pagsapit ng alas 11, dahil 3 hours lang ang usapan, babalik ako doon sa itaas. Susunduin ko na siya, pero sabi ni Andrea, siya na lang daw ang bababa, para hindi na makita ng bribe na may ibang girl doon sa kabilang room. Nagsagot na lang ako ng thumbs up, naghintay na lang ako doon, dahil mahaba ng sofa sa lobby at malamig ang paligid, at ako lang mag-isa. Itinaas ko ang aking paa, at medyo pahiga ako na umupo, nanonood lang ako ng movie sa aking cellphone habang naghihintay. Pero, paminsan-minsan naghihikab na ako. Dala ng maaga ako gumising kaninang umaga. Dahil nagpaayos pa ng buhok si Mrs. sa parlor, mga alas 10 na. Nagchat ako kay Andrea sa alas 10 na, pero hindi ito nagreply. Kaya pinagpatuloy ko lang ang aking panunood. Hindi ko na malayan nakaidlip na ako. Hinayaan lang din pala ako ng guard doon na makatulog. Nagising ako ng mga alauna ng madaling araw. Agad akong tumayo at tinawagan ko ang aking asawa. Pero hindi ito sumasagot, kaya umakyat muli ako doon sa kwarto kung saan ko iniwan kagabi. Lumipat po sila doon sa malaking room. Sabi ng isang lalaki na tinanungan ko habang naglilinis, pero nang tanungin ko kung saan room, hindi daw niya alam. Kaya tinawagan ko ang aking kausap na lalaki, pero hindi rin sumagot, kaya nagtanong ako sa guard na nakita ko kung saan posibleng lumipat. Tinuro ako sa itaas pa na palapag, pero nang puntahan ko, hindi ako pinapasok. Para lang daw yun doon sa guest. Na nagdoon, nagpasabi na lang ako na sabihin doon sa kasama ko na babae, na nandito ako sa labas. Agad naman sumunod ang lalaki na parang civilian guard yata, dahil nakabarong ito. Pumasok siya sa loob. After mga 15 minutes, bumalik ito, "Sir, maghintay na lang daw kayo sa lobby. Kumain lang daw po yung kasama mo babae." Kausap daw ng bride at mga kasama nito, sabi ng lalaki sa akin. Kaya wala akong nagawa, bumalik na lang ako lobby. Pero muli ko siyang tinawagan, "Wait mo lang ako dyan, hindi pa kami tapos." Saka nag-enjoy pa ako. Sayang naman ang pagkakataon, ang sagot sa akin ni Andrea. Kaya bumalik na lang ako sa lobby, doon ako naghintay ng ilang oras pa. Nakita ko na lang na lumabas ng elevator ang aking asawa, mga alas 5 na ng umaga. Kasama ng aking kausap na lalaki at 2 pang lalaki. Nakita ko na parang may lasing ito. "Sir, nag-enjoy si ma'am, kaya napasobra sa oras. Pero nagdagdag kami ng bayad sa extra service at time na binigay niya." Natuwa pa nga ang groom, kaya binigyan pa siya ng bonus. Sabi pa ng lalaking kausap ko, "Papahatid ko na kayo sa sasakyan namin." Dagdag pa na sabi ng lalaki. Agad kaming sumakay sa van na maghahatid sa amin. Napagod ako doon, pero enjoy naman, sabi ni Mrs. habang nakasandal sa aking balikat at parang pagod at antok. Hanggang makarating kami ng bahay, agad na inilapat ni Andrea ang katawan sa higaan. Hindi na nga nito nagawang magpalit ng damit, ilang minuto lang, nakatulog na ito, kaya ako na lang ang naayos ng dala niyang bag. Meron nga akong nakita ko na pera, siguro iyon ang bonus na sinabi ng lalaki. Kawawa naman ang asawa ko, sa kagustuhan na kumita, kahit paano, nagpuyat talaga, ang sabi ko sa aking sarili, habang unti-unti ko na pinapalitan ang kanyang damit, pero pants pa lang ang natanggal ko. Bigla akong kinabahan, bakit namumula ito? Kaya binuksan ko ang ilaw ng kwarto namin. Doon ay tumambad sa akin ang lahat, kaya pala, pagod na pagod ito. Walang pinagkaiba doon sa mga pamumula na nangyari noon. Pumunta dito ang kanyang tiyuhin at si Tata Kanor, pero mas grabe ngayon. Dahil parang maraming mapuputing bagay na natuyo, na naging parang mapa sa katawan, at maging sa bibig nito, dahil sobrang antok, naghihilik pa at tululaway pa habang natutulog, dahil sa sobrang pagod.
Maging ang likod nito ay halos natuyuan ng pawis, siguro sinagad ng husto ni Mrs. ang pagsayaw. Kumuha na lang ako ng bimbo at malamig na tubig para punasan ang mga braso at binti ni Andrea. Nakita ko kasi na parang may mga alikabok at parang mahiga pa ito sa semento. Bukas na tayo mag-usap. Ang sabi ko na lang sa aking sarili. Kinabukasan, nagising ako na wala na akong katabi, bumangon ako, at hinanahap ko si Andrea. Nakita ko na naghahanda ito ng pagkain namin, pero hindi pa ako nakakalapit. Siya ang biglang lumapit sa akin. Humalik ito. Salamat, mahal. Tinupad mo ang gusto ko. Thank you. Nag-enjoy talaga ako. Sabi nito. Medyo natigilan ako. Ano kaya ang sinasabi nito? Pero sinakyan ko na lang ang sabi niya. Siyempre, gusto ko masaya ka. Ang sagot ko na lang sa aking asawa. At sabay kaming kumain, masaya ang buong araw naming na iyon. Parang buhay na buhay ang diwa ng asawa ko. Kaya nang pumasok na ako sa aking trabaho, may pabaon pa sa akin at inasikaso ako ng husto. Salamat pala sir sa kaibigan mo, nag-enjoy din kami. Sa kayong groom, hindi kami nagkamali ng pagkuha sa inyo. Sana, sa next na may ganito, kayo ulit ang kakausapin namin. Chat sa akin ng kausap ko doon sa event na nangyari ng nakaraang araw. Salamat din, available naman kami madalas. Mag-message ka na lang. Ang sagot ko sa lalaking kausap ko, ibang klase pala yung friend mo sir. Lahat kami inubos ang energy. Sabi ulit sa reply sa akin. Sabay send ng pictures na sumasayaw si Andrea. Magaling talaga sumayaw yan, friend ko. Sabi ko na lang sa reply ko. Pero muling nag-reply ito, hindi lang sayaw, lahat ng bagay, magaling siya. Sabi pa nito, sabay send muli ng mga pictures. Doon ay natigilan ako, kinusot ko ang aking mata. Totoo ba itong nakikita ko? Sabi ko sa aking sarili, kung kanina, sa unang pictures, nakadamit pa, habang sumasayaw, pero ng mga sumunod na, wala na kahit isa, at napapaligiran na ng mga lalaki, na tulad niya, masaya rin habang sumasayaw at walang damit. Hindi na ako na-reply sa lalaki. Doon ko naisip na, ito siguro ang sinasabi ng aking asawa. Kaya nagpapasalamat, ito rin yun katulad ng video na pinakita niya sa akin. Nang nakaraang linggo, ito pala ng sinasabi ng misis ko ng gusto niya at natupad na. Pag-uwi, nakita ko muli ang aking asawa na masaya. Naglaba pa ito at naglinis ng bahay namin. Gusto ko siyang awayin at ipakita ang mga nakita ko na pictures, pero ubod ng lambing ito sa akin. Kaya hinayaan ko na lang, pumunta pala si Tito kanina. Hinahanap ka, sabi ni Andrea sa akin. Bakit daw? Tanong ko naman, nagtaka kasi ako. Bakit pupunta ang amain ko dito nang walang naman sadya, wala naman sinabi? Hindi ka na raw kasi nagpupunta sa kanila. Ang sagot ng aking asawa, sige, dadaan na lang ako doon sa kanila. Ang sabi ko na lang, siguro. Nag-iisip ang aking amain kung bakit hindi na ako pumupunta. Alam ko na iniisip niya, naaalukin ko siya tungkol sa problema ko. Nasabi mo na pala sa amain mo yung tungkol sa atin. Tanong muli ng aking asawa, napatingin ako at natigilin. Hindi pa nga halos ito nakaka-recover ng nakaraan araw. Nag-iisip na naman tungkol doon sa aking amain. Grabe na, iba na ito, kakaiba ang energy ng aking asawa. Sabi ko sa aking sarili, sige, kakausapin ko. Sagot ko na lang sa aking asawa. Nakita ko na ngumiti sa akin si Mrs. at masayang lumapit sa akin. Kung ganyan ba lagi, masaya ko at hindi stress. Kapag ganun, lagi tayong masaya. Ang sabi pa ni Andrea sa akin. Na kaya kinuha ko ang aking cellphone, sabay chat kay Tito. Bukas punta ka dito, may ipapagawa ko, sabi ko sa aking amain.